Ang papalit po kay Gab ay ang kanyang mami, si Wei. Sila po ay anim na magsasalita sa Sunday. Again, God spoke, God moved, and God touched everyone's heart. Kung masasabi ko lang sa inyo ang lahat ng sinabi ni Brother Larry noong Huwebes, huwag niyo po akong pag-utusan, pero gusto kong sila ng Diyos at ang kanyang buong pamilya, katulad ng nangyayari kina Raymond at sa kanyang may bahay. Let me advise you, ayusin niyo na po, mga leaders, ang aking papeles sa pagkakasal. Mas maganda na hindi ako manghiram ng lisensya. Pero yung salitang magsyota dito na may mga anak sila, kinakailangan na po natin isa, tono, iapinan. Alam niyo, iapinan, tono, para hindi maging sintonado. As God would speak to us today, I pray that our ears and our hearts, parang mga anak na sinabi ni Gab, ni Ichi kanina, ano ang role ko? Ang pinag-uusapan ay ang mga asawang lalaki at ang asawang babae. Ang role po niya, siya ay isang anak sapagkat ang kanyang kaisang dibdib ay ang kanyang magulang. Kaya nararapat niyang pakinggan, sundin ang kanyang magulang. Tayo po bilang church ay makikinig sa sinasabi ng ating asawa na si Jesus sa pamamagitan bilang church ng ating pastor. Nais kong tawagin si Pastor Alvin. Alam niyo, natinig ko kanina yung sabi ng asawa ni Brother Leo. Sabi niya, almost 15 years, tama ko ba? Almost 15 years na nung kinasal sila ay halos puro pain yung naranasan ng wife niya na nung dumating naman yung time na nagbabago yung asawa niya ay parang namang pinipigilan niya. You know, sometimes parang ang labo, ano? Nangyari din po sa amin yan before ni Sister Wen. May mga pangyayari na talagang kung sumakit yung ulo ng asawa mo, Brother Leo, si Sister Wen mawala sa ulat. Seryoso po ako. Na-witness po nung ilan dito yan, tinetestify po ng aking may bahay talagang dumating siya sa punto na kinakalaw-kaw niya yung kubeta. Yung bawal. Parang nawala siya sa sarili niya dahil sa mga pain na ibinibigay ko. Maraming dinaanan sa Sister Wen. Sa isang sundalo, maaari siguro na marami ng pila na inabot si Sister Wen. Dumating kami sa point na talagang marumi yung aming naging relasyon na tinutukan mo ng 357 sa mukha yan. Dumating yung harapan na yung naging pagbabastos ko sa kanya dahil alam niya yung nangyayari sa akin mga panahon na yun. Subalit nung ako ay magsiseryoso naman sa Panginoon, parang problema pa rin dahil ginagabi naman ng pag-uwi. Parang minsan hirap ispilingin, pero salamat sa Diyos, ang Diyos ang nag-ayos at kalaunan intindihan niya na o nga naman, no, sumumot bago yung asawa mo kasi minsan i-check natin, no, kahit sa mga kababaihan,
Minsan ang gusto lang natin para ma-serve lang yung gusto mo na magbago yung asawa mo for your own sake lang. Tama po ba yung nasa sa'yo? We pray, yes. We pray na magbago yung asawa natin, but for our own sake lang. Para tumino lang yung asawa mo. No? Pero totoo nun, hindi mo nakikita yung kabuuan kung bakit pa kailangan tumino ng asawa mo. Salamat kay Brother John. Naiintindihan niya na dapat na maiintindihan din natin na katulad ni Haring David, kapag nangyari na nagloko si King David, actually hindi siya pag nagloko na siya. At ito ngayon ay isang babala sa atin, kaya ibinigay ang Biblia para sa mga panahon natin ngayon na inabot natin, hindi na maganda pa ang nangyari kay David sa atin. Why? The Bible says in Hebrew chapter 4, yung mga unang tao na nakarinig ng salita ng Diyos, hindi daw nila pinakinabangan. Bakit? Kasi hindi nila pinaniwalaan at pinakinggan. And then sa atin ngayon, maging warning din sa atin ito, lalo sa ating mga tatay. No? Na talagang kailangan natin patinuin yung ating mga buhay. Alam niyo kung bakit? Lalakay ito hanggang sa ating mga anak. Hindi lang lalakay yan. Sabi ko nga kung ilan sa atin dito, mga tatay dito na nagnanasa tayo, na magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga anak natin, unang-unang gawin natin, magpakatino muna tayo, tatay. The Bible says, napakapalad daw ng mga anak na ang kanilang tatay ay lumalakad sa matuwid na daanan. Proverbs. Napakapalad daw. So, paano magiging mapalad ang mga anak? Dahil sa pagiging matuwid ng tatay. Mga kapatid, lahat tayo dito, dinemonyo tayo ng demonyo. Sinira tayo ng demonyo. Pinaglaruan tayo, winasak ang mga tahanan, hindi tahanang literal na bahay, kundi winasak ang pamilya. No? Marami tayong dinaanan. Hindi kaila sa iyo yan, Brother Dong. Hindi kaila sa iyo yan. Kahit sino man sa atin. Diba, Brad? Lahat tayo dito. Winawasak pilit ng demonyo. Maraming ginawa sa atin. Individual ng pamilya natin. Maging dito sa loob ng church, winawasak tayo ng demonyo. Pilit na sinisira ang relasyon dito. Mga ilan sa atin, mga nawala na. Maging si Kuya Alvin, marami akong dinaanan. Sabi ko na napaka-personal po sa akin ito. At yung mga nagsasalita dito kanina, nag-uusap na kami ni Pastor. Sabi ko, dikit na dikit. Kung ano yung gusto kong i-share sa araw nito, yun na mismo halos dikit na dikit sila. Parang magkakasama sila. Alam niyo mga kapatid, hindi po ako na-encourage na tumayo dito kung hindi ako mismo talaga nagpresenta ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, bigyan po ako ng time at least 15 to 20 minutes lang. Gusto kong i-share yung laman ng puso ko. Una kasi, no, tama yung kay God. Hindi po lang nagmimix yung emosyon ko, kundi ang aking espiritu ay nagagalak sa mga bagay na namimitis ko nitong mga huling araw. No? Alam ko, nakikita nyo rin yan kung nakikita ko, mga kapatid, no? Pero para maging malinaw po tayo, pwede po ba Brother Nathan, pwede paki-flash mo kayo Philippians chapter 3, verses 12 to 14. Okay? Not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Personal po sa akin yan, mga kapatid, no? Hindi ako tumatayo dito dahil sinasabi ko na sa inyo na nagawa ko na ang lahat ng bagay o para bang ang nangyari sa buhay ko parang okay na ako. Hanggang ngayon, mga kapatid, katulad mo rin ako, lumalaban pa rin ako. Why? Hanggang ngayon po, ang demonyo hindi rin tumitigil na wasakin yung buhay ko. Hindi siya papayag
Tandaan niyo po ito. Ang devil po hindi nagjo-joke sa buhay natin. Ang trabaho nila Satan, gusto kong sabihin sa inyo, sila Satan, may goal. Sabihin na natin, goal. Ano rin mo ba yung goal? May mission, vision, and central task din sila. Alam mo kung ano yun? Yung isang ka sa impyerno. That's it. Tayo nga ay 24 HHP lang eh. Sila 48 HHP. Double time sila. So hindi sila papayag na ikaw umabante ka, mababagsakin ka niya. At kung hindi natin maiintindihan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, narinig niyo ba yung sabi kanina rito ng isang tumayo? Nakatulad ni Kristo na kung paano minamahal niya ang kanyang sarili, ganoon niya minamahal ang kanyang asawa. Dito sa church, kaming mga leader, lalo na si Pastor David na ating tatay, na dapat namin ayusin ang mga sarili namin para maging maayos ang relasyon natin at patuloy tayong lumakad ayon sa panawagan ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi dito, not that I have already obtained all this. Parang mag-aral ka sa akin kasi nakatagumpayan ko na ang lahat ng bagay. No. Kinukwento lang ni Paul na katulad ko ngayon. Marami akong dinaanan. Ha? Sabi niya, or have already been made perfect. Parang okay na ako ngayon, ha? Parang hindi na ako pwede magkasala. O, ikaw na lang. No. Sabi dito, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Tagalog, Brad. Ang sabi dito sa Tagalog, hindi sa ako'y nagtamo na. Meron ka ba ibang version ng Tagalog? Barokan, wala. Okay. Ang sabi dito, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. Kundi nagpapatuloy ako. Ayoko ito eh. Hindi yung baka sakaling. Hindi. Wala na yung alagang baka. May mga alaga ng baka dito. Wala na. Wala na yun. Sabi dito, no? Kundi nagpapatuloy ako para maabot ko yung inaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. So, ibig sabihin, nagpapatuloy si Paul, katulad ni Kuya Alvin, nagpapatuloy din ako, no? Na maabot ko ang inilaan ng Diyos na ginawa ng Panginoong Hesus sa akin sa krus para magpatuloy ako. Malinaw ba yun? Malinaw ba mga kapatid? No? Hindi dahil para bang perfect na ako, okay na, nadaan ko na yan. Kung nadaan ko na yan, kaya okay na ako. No. Ang sabi niya lang, nagpapatuloy ako. Bakit? Dahil alam ko, may nakalaan para sa akin. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, may nakalaan sa iyo, may nakalaan sa akin. So, kailangan natin magpatuloy. Ano bang bagay ang ginawa ng demonyo sa buhay natin? Kailangan natin magpatuloy. Sabi ko kung ikaw ay nagkaroon na ng pagkakasala, kung ikaw man ay nakapatay, kahit magsisi ka ng magsisi, tapos na, napatay mo na. Ang dapat mo lang gawin sa panahon ito, ano yun? Sabi ni Paul, no? Ang ginagawa ko ngayon, ang sabi sa verse 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Ano may likuran? Tapos na. Nakasakit ka na, nasaktan ka na, tapos na lahat yan. Yung nangyari kagabi, tapos na lahat yun. Yung nangyari kanina, nagkapiyok-piyok ko rito, tapos na yun. Tapos na lahat yun. Ano ang sabi ni Paul? At tinutungo ang mga bagay na come on, mga bagay na hinaharap. So, ang ginagawa niya, tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ibig sabihin, huwag na tayong mabuhay sa mga bagay
Once in my life, basura. Pero tapos na yun. Kahit ito sabi sa akin ng demonyo, tapos na yun. Pero hindi siya titigil. Pero ano gagawin ko? Ako titigil? Hindi. Magpapatuloy ako. Bakit? Sapagkat may nakalaan sa akin. Napakaganda nga ng English eh. Tingnan mo yung English niya. Come on, sa English na bro. I love you, brother Titan. Sabi na, no? Susunod. Yan. Sabi niya, oh, I press on toward the goal. Tamo? Dapat may goal din tayo. Diba? Kung ang sila sa itan, meron silang goal. No? Isama tayo sa impero. Hindi naman natin ang goal. Dapat isama naman siya ng langit. Wala na. Hindi na siya pwede doon. Okay? Ano ang gagawin natin? Dapat ang goal natin, sabi dito, to win the prize. Sabihin nga natin, to win the prize. Come on, let's go, to win the prize. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Yes, to win the prize. We'll press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Alam niyo mga kapatid, si Brother Larry, best friend ko yan, kababaka ko yan. Lahat na lang ng bagay, pinagsamahan namin yan. Matino, magulo, malaswag, lahat na lang pinagsamahan po namin yan. At witness din po ang taong iyan kung paano ko binago ng Panginoon. Kaya ngayon, nandito rin siya. Amen. Kung nagpatuloy ako sa buhay nung kahapon, wala po si Brother Larry dito. Sigurado magkasama kami niyan. Ngayon, linggo, nako, sigurado may nakahain dyan. May Sunday club pa nga kami dati. Pero yung Sunday club namin, alam mo, mga matitino, may mga club pa yun. Sunday club, si Ceci Senta. Yun ang Sunday club namin. May mga club kami, mga sinasalinin ba nun, dumadayo kami ng ano doon. Ganyan kami nun. No? Pero kung paano natagpuan si Brother Larry dito, kung nadinig ko sana yung first day, yung prayer ni Brother Larry, sisigurino ko sa inyo na makikita nyo na ang Diyos ang gumagalaw dito sa loob ng ating church. Come on, let's do it. 14, bro. Ay, number 15. Alam nyo, gusto ko sana sabihin ito sa leadership lang, no? Pero, anyway, sabi niya, all of us who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make clear to you. Alam niyo mga kapatid, gusto ko sana i-open lang ito sa leadership dahil magkakaroon tayo ng final meeting. Brad, no? Sir, ma'am, meron tayong final meeting. No? Iayusin natin, dito na natin yun para at least alam ko sabit na si Dad David na madinig yun, no? Ipa-final na natin siya at siguro po after that, mas magiging malakas po ang takbo ng Christ Revealed sa panahon ito. Amen. Oh.